Maging ang stepmother ni Sandro Mulak ay nagsalita na tungkol sa kinasasangkutang issue ngayon ng aktor kabilang ang dalawang independent contractor ng GMA7 na si Richard at Jojo. Sa post ng stepmother ni Sandro, galit na galit ito sa mga umabuso sa aktor. Ayon kay Dayan Tupas, iniingatan at pinalaki nila ang kanilang mga anak ni Nino na punong-puno ng pagmahal. Ngunit lalapastanganin lamang daw ng mga kung sino-sino na nilamon ng kademonyohan ang katawan. Buong tapang ding sinabi ni Dayan na hindi sila makakapayag na hindi makamit ng kanilang pamilya, lalong-lalo na ni Sandro ang hustisya na nararapat para sa kawawang aktor. Kahit na sino umanong kilalang tao pa ang tutulong sa mga sospek. Pinalaki at iningatan naming mabuti ang aming mga anak na puno ng pagmamahal at pag-aaruga. Tapos wawalang hiyain lang ng mga kung sinong tao na nilamon ng kademonyohan sa katawan para magawa yung ganong klaseng kababuyan. Hindi kami makakapayag na hindi namin makakamit ang hustisya. Habang buhay na dadalhin ng anak namin yung kababuyan na ginawa nyo sa kanya. Wala kaming pakialam kung sino kayo o kung sino ang poprotekta sa inyo. Sisiguraduhin namin na pagbabayaran nyo yung ginawa nyo. Hindi namin hahayaan na may mabiktima kayo na iba. Itutuloy namin ang laban, managot ang dapat managot. Nakakanginig kayo ng laman. #Justice should prevail. Maging ang kapatid ni Sandro na si Angela Mulak ay may naging mensahe din sa mga bumaboy sa kanyang kapatid. Ang mga ganting issue daw ay dapat nagwakasan dahil siguradong hindi lamang ang aktor na si Sandro ang nakaranas ng ganito sa kamay ng mga malalaking tao sa network. Our family will be the one to break the injustices all the other artists are facing. This has to stop. We will fight for justice. Nagsusumigaw din sa galit ang mismong ama ni Sandro, ang veteranong aktor na si Nino Mulak na ayon dito ay inumpisahan nyo, tatapusin ko. Matatandaan ng sumiklab ang issue ay agad na naglabas ng statement ang GMA Network na kung saan mariin itong pinabulaanan na hindi umano executive ng network ang dalawang sangkot, kundi independent contractor lamang daw ang mga ito. Una nang sinabi nila na wala pa din umano silang natatanggap na reklamo mula sa pamilya ng biktima. Samantala, sa post naman ng negosyanteng si Sian Gasa ay binahagi nito kung anong katotohanan sa ginawa ng dalawang empleyado ng GMA Network sa batang aktor. Kwento ni Sian Gasa, ito palang pamangkin ni Aga Mulak ay inaya sa isang after party noong GMA Gala. Tara doon sa hotel namin, after party. Maraming pupuntang artista, wika umano ng dalawang sospek. Pagdating umano daw ng biktima sa suit, laking gulat niya na 3 lamang pala sila. Itago natin sa pangalang Sandro Mulak, Jojo Nones at Richard Dode. Bilang mga executive ng GMA7 at biglang close friend ni Big Boss Annette Gozon. Hindi makasibat ang Sandro bilang respeto umano sa dalawa. Fast forward after ng mahabang chikahan sa sala na pilitan umanong umamat si lalaki tapos noong Anes na idinala na daw siya sa kwarto ng dalawang GMA executive. Doon na daw nangyari ang malagim na krimen. Matapos pumutok ang issue sa bansa, agad na dininay ng GMA7 si Richard at Jojo. Sila daw ay mga independent contractor lamang. Kapag may nagawang krimen, ang tawag doon daw ay independent contractor. Pero kapag nasungkit ang marangal at gantimpala, ang tawag doon ay kapuso. Dagdag pa ni Sian, ayon sa pep.ph, tinangka daw ng anuhin ng dalawang GMA independent contractor si Sandro Mulak. Fake note, tinakka at independent contractor. Napag-alaman ng ating team na ang totoong may-ari pala ng PEP ay GMA7 kaya ginamit nila ito upang i-manipulate ang katotohanan. Walang kinikilingan, walang prinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. Ayan kayang slogan ng GMA News ay may paparanas kay Sandro upang mabigyan siya ng hustisya. Abangan ang susunod na kabanata dito sa Facebook page ng Pambansang Marites ng Pilipinas.
Dagdag pa ni Sian, gusto lang po natin ipabatid sa lahat na ang nangyaring krimen ay hindi biro at hindi dapat tawanan porke hindi babae ang biktima. Ginahasa po ng dalawang TV network executives ang isang talent. Ang tanong ng bayan ngayon kung kaya nila itong gawin sa isang newbie artist na galing sa isang maimpluwensyang pamilya. Ilang beses na kaya nila itong nagawa sa mga talent na walang boses sa industriya. Sandro is one of the nicest and sweetest nephew I have, and this pains me so much. Praying for quick justice and healing for Sandro Mula. I am afraid of what will happen to his predator, but he deserves it and will prevent others from becoming his victims. Hindi nila mapagtatakpan to, putok na putok sa SOCMED, plus maingay ang other party. Yun nga lang, talagang mag-say babay na siya sa career niya. Ganyan naman parati sa GMA, pag may issue, tinatabunan lang at sinesettle inside. Hindi ko gusto yung grooming na ginawa ni Arnold Clavio noon sa isang inosenteng minor. But wala namang sinabi na masama or gustong parusahan ni Sarah si Arnold, hinayaan at mag-move on na siya. Now, this is a different story. The victim and the victim's parents are seeking justice. Support ko sa lead dito. Sana makamit nila ang justice, GMA executives na yon. I sympathize with them. Kung may other victims pa dyan na gustong mag-speak up, sana lumuntad na sila. Sana makamit nila ang justice. Ngayong masusubukan kung wala talagang kinikilingan at pinoprotektahan yung station na yon. Hindi nila binigyang pansin yung sa issue ni Arnold Clavio. Sana naman ito bigyan nila ng pansin. Nagawa nila yan sa anak na impluwensyang tao. Paano pa kaya yung mga ibang kabataan noon na ginanyan din nila? Ilaban mo hanggang huli para di na ulitin pa na sa likod mo ang taong bayan sa paghahanap ng hustisya. Sigurado may nauna pang mga biktima na pipilang dahil sa kahihiyan.